AFP Chief General Romeo Bronner at Speaker Romualdez, mga kapatid, nag-uusap sa telepono kasama pa si Saldico. Naku po, pag-usapan natin to, mga kapatid. I'm just a young nigga chillin' on it. First time I seen ice was a Alright mga tol, welcome ulit sa ating bagong video reaction, review, commentary, opinion, criticism at kung ano-ano pa. Bago natin simulan ang ating pag-uusapan ngayon, syempre, kung bago ka pa lamang dito sa ating YouTube channel, huwag niyong kalimutan mag-subscribe, click nyo na rin ang notification bell para ma-notify kayo whenever na may mga bago tayong reaction video tulad nito. At kung ikaw naman po ay nanonood sa ating Facebook page, syempre huwag nyo rin kalimutan mag-follow. Nasa 142,000 na tayo mga kapatid at dumadami na mga Pilipinong nabubuksan ang kaisipan, lalong-lalo na sa ang usapin natin ay may kinalaman sa ating soberanya. So ngayon, merong mga kumakalat na video. Eto nga, kung nakikita ninyo mga kapatid sa aking gilid, no, may kumakalat na video na nag-uusap o nagkakaroon ng private call o video call sila AFP Chief General Bronner. Kasama pa rito si Martin Romualdez, dating Speaker Martin Romualdez, at si Saldico. Sa itsura pa lang mga kapatid nilang dalawa, medyo magkaibigan pa sila at medyo mataba-taba pa rito si Saldico. Alam nating lumang video pa to. Siguro hindi pa to yung panahon ng skandal, no? Hindi pa to kumakalat yung mga flood control project, wala pang investigasyong nagaganap mga kapatid. Ngayon, ang gustong palabasin ng iba, gustong ipakalat na mga marurumi ang kaisipan kasi nga gusto nilang gibain yung ating AFP. Gusto nilang i-discredit, gusto nilang alisin yung credibility ng ating AFP. Kaya nila ipinapakalat yung mga ganitong klaseng video. Lilinawin ko na mga kapatid kahit anong gawin ninyo mga tol, hindi natin maaayos ang isang bansa kung guguluhin pa natin lalo. Tandaan ninyo yan mga tol. Ang ibig ko lang sabihin, hindi ba kayo naguguluhan sa bansa natin? Ang gulo-gulo na nga, bakit gusto nyo pang isali sa gulo itong AFP, di ba? So ngayon mga kapatid, panoorin muna natin etong pag-uusap nila dating Speaker Romualdez, ni Saldico at saka ni General Romeo Bronner, no? Disregard na natin kung kaninong video to mga kapatid, no? Hindi natin alam kung anong intention niya, pero panoorin na lang natin yung video. Chief, as we committed, I'm here with our chair for APRO and our APRO bicameral members. Hi, Chief Romy. Please kindly convey Hi, Chief Romy, sabing gano'n ni Saldico. to the AFP, to our men and women in uniform, that as we committed, that the subsistence daily allowance from 150 to 350 has not only been affirmed, but has been approved and is being signed right now, and we will ratify the bicameral report this afternoon. So eto yung panahon na inangat nila yung allowance ng AFP. Alam natin mga tol, medyo may katagalan na tong panahon na to. At kung makikita nga natin, mag-best friend pa sila magkatabi sila ngayon mga tol. Naglalaglaga na yan, dalawang yan ngayon di ba? So matagal na to. Ito yung from 150, ginawa nilang 350 yung allowance. So medyo may katagalan na to. Hindi pa pumuputok dito yung issue ng flood control mga tol. Itatak natin sa isip natin yan. Kasi mamaya tatalakayin natin yan. Please tell that. Please tell them that. Please tell them that. Whatever they heard, that's all fake news. Basta nagsalita tayo when we speak. I as the speaker and the House, when we speak, we mean it and we will always deliver. You are top priority here. Please tell the men in the AFP, top priority po kayo, and we are fully committed to support all of you and keep your morale high and always take care of you. Please convey that. Mabuhay ang AFP. Mabuhay kayo lahat. Okay.
Okay, so ito ang pinapakalat, naratibo ng mga nagpapakalat mga tol, na kaya daw hindi kumikilos ang AFP sa kabila ng mga itinuturo ng ebidensya o may mga ebidensya na nagtuturo. Kasi mga kapatid, kahit na may ebidensya ng mga nagtuturo, wala pa rin naman nakakasuhan. Yun nga yung iniintay natin eh. Paano mangunguna yung AFP? Wala pa nga nakakasuhan. Diba? Labag yun, yung tipong halimbawa ikaw. Diba? May akusasyon sa'yo. Kahit sabihin na natin mga kapatid na ginawa mo talaga, may akusasyon sa'yo, pero wala pang hatol yung korte, hindi naman pwedeng pangunahang hulihin ka na agad ng pulis at ikulong ka na agad. Diba? Alam naman natin yung proseso ng batas eh. Yun nga yung iniintay nating lahat eh. May makasuhan na. Diba? Pero ang gusto ng mga tao, ang gusto ng iba, manguna na yung mga sundalo kahit wala pang nakakasuhan. Hulihin nyo na, di ba? Tumaligod na kayo sa administrasyon, tumaligod na kayo sa konstitusyon. Kasi konstitusyon, saligang batas yun mga tol eh. So ngayon, ang ipinapalabas ng mga nagpapakalat nitong video na to, na kaya daw hindi kumikilos ang AFP, eh dahil nga sa ganito, meron silang kaugnayan, di ba? Nagpa-private video call pa nga o dito kay dating Speaker Martin Romualdez. Nakitang-kita namang matagal ng video to. Kasi ang pinag-uusapan nila yung pagtataas ng allowance eh. Di ba? From 150 ginawan 350. Tapos kasama pa si Saldico dito. Mag-best friend pa sila nitong mga panahon na to. So kahit ikaw ordinaryong tao, di ba? Tatawagan ka ng isang speaker, syempre wala pa namang issue nun eh. Wala pang medyo mancha. Di ba? Wala pang ganon. Tatawagan ka, di ba? Syempre ikaw bilang sundalo, bilang general, nandoon yung paggalang mo, Speaker of the House yan eh. Siyempre kakausapin mo yan, alangan ng babaan mo ng telepono yan, di ba? Kakausapin mo talaga yan. Ikaw man eh, di ba? Kakausapin mo kung tatawagan ka ng ganito kalaking tao kasi hindi naman basta-basta sino-sino lang to eh, mga tol eh. Speaker of the House yan, tumawag sa iyo eh. Di ba? Pero mga kapatid, ulitin ko, etong mga nagpapakalat ng to ay nagbibigay ng malisya sa isipan ng mga tao para i-discredit, para alisin ang kredibilidad ng ating mga sundalo. Kasi nga ang gusto nila, ang panawagan na nila, iurong na ninyo ang suporta sa gobyerno, magkudeta na kayo, maghunta na kayo. Di ba yun ang panawagan nila? Ay, hanggang ngayon mga kapatid, yun pa rin yung issue na umuugong ngayon. Ngayon, ano ang malinaw na sinasabi ng AFP? Ito, panoorin natin mula rito sa Net25 News and Information. Nanindigan ang Armed Forces of the Philippines o AFP na hindi sila makikisali sa mga aksyon na labag sa saligang batas sa harap ng panawagan na mag-withdraw sila ng suporta sa gobyerno. Lahat ng paraan ginagawa na mga tol. Kulang kasi yung puwersa nila eh. Kailangan na talaga nila ng puwersa ng sandatahang lakas para matupad na nila yung mga pangarap nila na alisin ang presidente, diba? At may ipalit silang panibago na naaayon lamang sa kagustuhan nila. Hindi natin alam kung yun din ang kagustuhan ng majority ng mga Pilipino. Masisira demokrasya nun mga tol. Revolution ng tawag dun. Diba? Revolution na tawag dun. Inadadamay pa yung AFP natin na imbis mag-focus sila sa pagtatanggol sa ating soberanya, nadadamay pa sila. Di ba kayo naguguluhan sa bansa natin, di ba? Manawagan lang tayo sa gobyerno sa mapayapang paraan, 'di ba? Na linawin at papanagutin kung talagang walang pinagtatakpan, ipakita yung investigasyon. At iginit ng AFP na hindi sila makikisaw-saw sa anumang usapin sa politika at mananatili pong profesional at tapat sa kanilang mandato. At sa harap nito, inimbestigan na rin ng AFP kung saan galing ang pondong ginamit sa rally dyan sa EDSA People Power Monument. Kunin natin ang... yung tinutukoy nilang rally, yung rally dun sa EDSA People Power Monument hindi dun sa May Luneta ha. Kung usaping pondo, wag nyo nang questionin ang pondo ng INC. Baka malula kayo. Buod na mga balitang yan mula sa live report ni Mar Gabriel. Mar! Yes, Alex, nanawagan niya kagabi yung lead convener nitong United People's Initiative na si retired General Romeo Poquis sa liderato ng PNP at ng AFP na mag-withdraw na ng suporta kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Pero iginiit ng AFP na hindi sila gagawa ng aksyon na labag sa batas. Yan ang panawagan ni retired General Romeo Poquis
sa liderato ng Armed Forces of the Philippines at ng Philippine National Police pagkatapos ng isinagawang rally sa EDSA People Power Monument. Pero ang AFP nanindigan na hindi sila makikisali sa mga aksyon na labag sa konstitusyon. Statement of the Chief of Staff has been very clear. The AFP will not involve itself in any unconstitutional activity. Alam mo, ito, kritisismo to sa ating gobyerno. Just sa kritisismo lang mga tol, napakabagal. Parang manhid sila mga tol. Sa panawagan ng taong bayan, sa panawagan ng marami, parang manhid sila. Sa sobrang kagustuhan nila na ibintang na lang sa iba, isisi na lang sa iba kahit na may mga ebidensya na gagawa sila ng panakipbutas. Alam niyo yun yung nakikita natin bilang isang ordinaryong Pilipino. Ewan ko kung ano nakikita ninyo. Diba? Pero yun kasi yung nakikita natin Alam niyo naman mga tol sa umpisa, sa lahat ng mga nakasubaybay dito sa ating YouTube channel, alam niyo naman na hindi tayo DDS. Diba? In fact, mga kapatid, tuwing pinag-uusapan nga natin ng China, di ba? Nagre-reaction video tayo kay Sara Duterte, kay Pulong Duterte, nagre-reaction tayo dyan. So, hindi tayo DDS. Hindi rin tayo kakamping at hindi nga natin napag-uusapan dito yan. Pero ngayon, mga kapatid, matatawag nyo bang pro-Marcos ako o loyalist? Ngayong, isa ako mga kapatid sa nananawagan ng transparency at saka ng accountability. So baka may magtatanong sa inyo, ano ka? Pro-Filipino ako, hindi ako pro-politicians. Yun ang tatandaan ninyo, pro-Filipino ako, hindi ako pro-politicians. Kasi para sa akin mga kapatid, etong mga politiko, come and go yan. Sige, iboboto natin sila dahil naniniwala tayo doon sa kanilang tawag dito, sinasabi. Pero hindi nating kasalanan kung hindi sila tutupad doon sa kanilang mga ipinangako sa bayan. Kaya hindi porkit ibinoto mo siya, wala ka ng karapatan magreklamo sa kanya. Kasi yung iba kumakalat, ibinoto nyo kasi yan Ibinoto nyo kasi yan, ngayon nagre-reklamo kayo. Kasalanan ba natin? Kasalanan ba namin kung hindi sila tumutupad sa mga pangako nila? Diba ilang beses na nangyari yan dito sa Pilipinas? Diba? Na yung mga mamamayang Pilipino, kaya nga nagkaroon ng EDSA 1, EDSA 2, diba? Kasi yung mga mamamayang Pilipino na bumoto doon sa taong yon hindi naging tawag dito, hindi na kumbinse o hindi na satisfy doon sa performance ng taong yon. Kaya nagkakaroon ng mga people power para namang hindi nyo alam yan. So ngayon, balik tayo rito sa usapan na to mga tol. Kasi kailangan nating talaga gamitin ng talino natin Masyado nang magulo ang ating lipunan para isali nyo pa sa kaguluhan etong AFP na dapat mas nakafocus sila sa pagbabantay sa ating soberanya. Kasi kung tayo magkakagulo mga tol, napakalaya. Malayang-malaya yung ibang bansa na tayuan ng artificial island, yung ating mga nasasakupan, napakalaya na yung ibang bansa palayasin palalo yung ating mga mangingisda. Diba? Na nangingisda dito sa West Philippine Sea for example. Dapat tandaan nyo yun mga tol. Hayaan na natin ng AFP gawin nila trabaho nila, wag na natin silang isali. Diba? Hintayin nyo munang may makasuhan. Tapos kapag naglabas na ng utos ang korte, pwede na sigurong kumilos ang AFP para arestuhin yung mga dapat arestuhin. O yung mga kapulisan o kung sino man, diba? Pero ngayon hindi sila pwedeng manguna. Wala pa nga nakakasuhan, ng tagal Not during his watch. Giit ng AFP, profesional ang kanilang hanay at hindi sila makikisawsaw sa usapin ng politika. Tama. We do not engage in political disputes or allegations. This matter should be resolved through appropriate legal and institutional mechanisms and not public confrontation. Yun yung sinasabi ko kanina. Kailangan daanin sa legal. Hatulan muna. Diba? Maglabas muna ng warrant of arrest. Maglabas muna sila ng hatol o kasuhan bago kumilos ang AFP, bago kumilos ang mga sundalo. Hindi sila pwedeng manguna. Diba? Dahil yun ang tinuturo ng sambayan ng Pilipino. Hindi, hulihin yan. Yan may kasalanan. Diba? Ba't korte ba kayo? O kaya yun na sinasabi ng ibang politiko, hindi, dapat ulihin nyo na yan, yun ang mga may kasalanan. Di parang nagpadala naman sila sa tawag ng mga politicians, di ba? And let us not forget the bigger picture. Huwag nating kalimutan, meron tayong kapitbahay na nais ang mga Pilipino ay mag-away-away
at ang Pilipinas ay mawatak-watak. Exactly my point, 'di ba? Yun yung sinasabi ko kanina. Samantala, inaalam na ng AFP kung saan nagmula ang pondo na ginamit sa idinaos na rally sa EDSA People Power Monument na inorganisa ng United People's Initiative. Ayon kay Trinidad, malinaw na may nagpondo sa rally na inilarawan niyang unusual at grande. Maayos daw ang preparasyon mula sa pagkain hanggang sa mga equipment at pasilidad na ginamit sa aktibidad. We have noted that the support system was unusual when it comes to admin requirements or admin support given to the participants of the rally. And we are checking all possible leads, especially when it comes to funding. If this were done by domestic or maybe even, for all we know, foreign groups, we're checking all possible leads. Samantala, Sino kayang foreign groups yun? Yun kaya yung mga ganito mata. hindi na pinagbigyan ng Quezon City LGU ang request ng grupong UPI para sa panibagong permit upang ipagpatuloy ngayong araw ang kanilang rally sa EDSA People Power Monument. Yan ay matapos na magsalita kahapon sa entablado ang ilang speaker na nanghikayat ng sedisyon at rebelyon na malinaw daw na paglabag sa kanilang kasunduan. Alam nyo, karapatan ng bawat Pilipino na magsagawa ng mga ganitong kilos protesta o rally kung hindi tayo satisfied o hindi tayo kumbinsido sa performance ng gobyerno, kasi nakalagay naman yan sa konstitusyon eh. Demokrasya tayo eh, di ba? Pero iba kasi ang usapan mga tol kapag nananawagan na ng sedisyon o nananawagan na ng rebellion. Ibang usapan 'yon, mga tol, okay? At sa mga kondisyon ng nauna nilang permit. Alex, una na ring inihayag ng DILG na iniimbestigahan nila yung mga individual na nagsalita dyan sa rally ng UPI na nagpahayag noon at nanawagan sa pagbaba sa pwesto ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon kay Secretary John Vic Remulla, may tuturing yan na malapit doon sa hakbang o yung inciting to sedition. Alex. Kasi pag pinababa nyo si PBBM, mga tol, sinong papalit? Diba? Sinong papalit? Pareho lang naman yun mga kapatid. Meron pang dinidinig na kaso. Merong bahid kumbaga. Walang totally malinis eh. Merong bahid eh. Kasi sino ba susunod, diba? After ng president, ang susunod dyan, vice president. Diba meron din problema, meron ding dinidinig pa na problema sa kanya. Diba? So magiging ganun pa rin ang sistema eh. Hindi pa rin tayo totally malinis. Hintayin na lang natin mag-eleksyon ulit. Diba? Hintayin na lang natin ulit mag-eleksyon. Okay, Mar, may ginagawa bang loyalty check ang AFP, ang pamunuan ng AFP, para masigurong dahil what if kung merong ngang ilang miyembro ng AFP ang naimpluwensyahan, what will be the repercussion sa kanila? Well, Alex, ang paulit-ulit na sinasabi ng AFP, tiwala sila sa pagiging professional ngayon at matured nung kanilang mga sundalo, kaya hindi na raw kailangan na magsagawa pa ng sinasabing loyalty check dahil naniniwala sila na bagaman may sariling paniniwala itong kanilang mga sundalo, lalo sa iba't ibang usapin, kasama na nga yung usapin ng politika, pero habang suot daw nila at yung kanilang uniforme at aktibo sila sa serbisyo ay nananatiling mahigpit yung pagsunod nila sa kanilang chain of command at pagsunod sa umiiral na konstitusyon. Alex. Binababa na ba ng AFP at ng PNP ang alert level dito sa Metro Manila? Wag. Well, ang Philippine National Police, Alex, nananatili sa full alert status habang gayon din ang Armed Forces of the Philippines. Ang sinasabi ng PNP, manatiling mapagmatsyag ang bawat isa at manatiling alerto. At kung may mapansin ng mga kahinahinala sa paligid ay agad na ipagbigay alam sa mga otoridad. Hindi sila dapat magbaba muna ng alert level, mga kapatid. Nasa critical stage ang ating bansa ngayon, mga tol. Samut-sari ang mga masasamang loob na may balak na masama. Alam niyo yan, mga tol. Ulitin ko, mga kapatid, hindi ako pro ng kahit na sino mang politicians. Lililawin ko yan sa inyo kasi may mga nagko-comment, pro Marcos ka. May nagko-comment, DDS ka. Kasi ganun sila eh.
Diba? Ganon sila eh. Kaya pag nagsasalita ng laban sa DDS, pro Marcos. Pag nagsasalita ng laban sa Marcos, DDS. Ganon kasi sila eh. Diba? Hindi ba pwedeng pro-Filipino? Kasi ayoko maging bahagi ng kahit na sino mang kulay dyan eh. Diba? Paano kung sumabla yung kinakampihan ko? Di pahiya ako. Diba? Di mas maganda wala akong kampihan sa kanila. O diba, nagbibigay tayo ng reaksyon sa mga DDS sa Duterte. O di ba nagbibigay din tayo ng reaction naman. Di ba? Tungkol naman sa ginagawa ng gobyerno ngayon. O sino ngayon ako diyan? Di ba? Huwag niyo na akong idamay dun sa mga kulay-kulay niyo ha. Pro-Filipino lang ako. Okay? So hanggang sa muli mga kapatid, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.